ating naman topic ngayon ay Christian discipline and living. At as mention nga kanina, na part ito ng ating pag-worship o pagpananambahan. At mapapansin niya, sino na po sa inyo ang gumagamit ng envelope na ito? At saan natin nakikita itong envelope na ito? Saan? Sa ating liturgy. Yan, sa liturgy. Dati nakaibig na siya at ito ay part ng ating liturgy. At meron tayo sa offertory natin, dito natin ilalagay ang ating mga pangin. Alam na ba natin kung ginagamit na ba natin ito? Alam na ba natin gamitin ito? Sige. Mamaya natin naalamin ang ating paggamit ng liturgy. Ito ating living envelope. Sige. Alamin natin muna anong definition. Pag-definition ng ating Christian living. Bakit kailangan tayo ay meron living? Ang ating bang pagiging Kristyano ay hindi kompleto kapag hindi tayo nagbibigay sa Panginoon. So ito ay nakita ko lamang din sa Google. Kung ano yung Christian discipline in living. Tignan natin yung definition. So sabi dito, ang Christian discipline in living involves practicing generosity, stewardship of resources, motivated by gratitude for God's grace and desire to serve others rather than out of obligation or fear. So, ibig sabihin lahat ito ay merong mga kailangan na mangyari o kailangan i-initiate from us, and then out of our gratitude because of God's grace and desire to serve others. So, meron tayong, sinasabi natin meron tayong horizontal and meron tayong vertical. No? Pero, ang sige natin, ang kagandahan dito, ito yung pagbibigay ng walang pag-obligasyon at walang pagtatakot. So, alamin natin, bakit ang pagbibigay ay walang obligasyon? Wala pa lang obligasyon. Kahit meron pa tayong giving sa ating, sa ating pag-worship, ay kailangan pa meron tayong offering and tithes. Tithes and offering. So, define din natin, ano ba yung tithes and offering? So, ang definition dito, the word tithe mismo, ay means the tenth. In the Hebrew word, ang Old Testament, in the Hebrew word, ay tithe, ang definition pala ng tithe, ay the tenth part ng certain, portion. And then, kaya din natin narinig natin yung 10% na pagtatithe. Kasi, based sa Hebrew word, ito ang mismo yung word na tithe ay ibig sabihin yung 10th portion ng kanilang mga properties, alin yung mga kanilang mga pag-aari na kahit yung mga animals nila ay kasama doon sa 10th part. And then ano man yung offering? Offering usually describes as a free will gift. No? At makita natin yan sa Numbers 29:39. From the believers to God in the form of money, time, or talent. So ito yung free will, no? Ginagawa natin na out of our desire, nagustuhan natin na tayo ay talagang the blessed ng Panginoon at tayo ay out of the abundance of our heart, gusto bibigay tayo ng offering. Tingnan natin yung historical o yung biblical fundamentals ng ating pong pag-ibig. Sa Old Testament, yung meaning of Old Testament, may tinatawag na Mosaic Law. Mosaic Law, syempre, pag sabi mo Mosaic Law, sino yung bida doon? Si Moses. Si Moses kasi Mosaic Law. During time ni Moses, talaga ay require ng Panginoon na lahat ng mga tribes, no? Lahat ng tribes ay magbibigay ng 10%. No? Ang bawat tribe ay mayroong iba-ibang, may 12 tribes, no? And then yung Levites, ang tribe ng Levites, ay sila yung pinaka sinegregate, no? Sineparate ng Panginoon na sila lamang yung mag-aasikaso ng temple, no? Yung tabernacle, yung temple. At sila lang yung allowed, yung kanilang laki lamang, yung allowed na talagang mag-work out o kaya manage yung tabernacle. At sabi nga po, no, I hope meron kayong Bible, no? Kasi sabi nga natin, ang Bible hindi lamang sa loob ng bahay, pero maganda rin din sa church. So meron kayong mga digital Bible. So kung sa ating Numbers, no, 18 to 21,
Ang mga Levites kasi, hindi sila hinayaan na magtrabaho, kundi sila ang mga ibibigay na mga 10th portion ng mga ibang mga tribes. Yun yung kanilang gagamitin para sila ay mabuhay. Magpapatuloy sila sa pagsuserve sa temple ng Panginoon. At yung mga 10th portion na ibibigay ng mga ibang tribes, yun yung magpapabuhay sa kanila. Kaya yun yung concept ng tithe, giving of tithes doon sa Old Testament. Pero sabi nga natin, yung 10%, yung tithe, dahil 10% na. So, totoo lang, hindi lang more than 10% din ang binibigay ng mga Hudyo during their time. Kasi, next slide, meron din silang tinatawag na festival time. Meron din silang fourth time. Ibig sabihin, marami silang, at least mga three mga events na nire-require ang mga Israelites o mga Hudyo sa pagbibigay nila ng tithes, special offering yun. So kung hindi lang mag 10% pala, kung kanilang mga ari-arian o kanilang mga properties, kundi almost 20% o 30%. No? Pero again, inaano lang namin that during the Old Testament, required sila. No? Sila ay commanded by God na talagang magbigay para doon sa kanila, sa lahi ng mga Levites na siya gumagawa na suserve doon sa Temple of God. Now, let's go to the reading sa New Testament. Okay. Sa New Testament, sabi nga natin, after the death of Jesus Christ, fulfilled na yung law, no? Hindi na tayo under the law. At sabi nga ng iba, ay, therefore, hindi na tayo under the law. So, wala nang tithes niyan. Hindi na siya required na 10%. Sabi nga natin. Most of the churches, hindi na rin nila mag-base yan. Pero, again, hindi ibig sabihin na dahil hindi na tayo under the law, hindi na tayo magbibigay sa church o sa ating iglesia o sa ating mga gawain sa iglesia. Sa Old Testament, sabi dito, no, under the law, the New Testament, no, now we're commands, even recommends Christians submit to legalistic tithe system. Hindi na siya required sa legalistic system, but they are testamental where designated a percentage of income a person should set aside. Ganun pa rin, meron pa rin nire-require na certain percentage. Hindi na siya required na 10%. Pero maganda rin na nagiging basis ang 10%. Kasi maaari more than 10% na pwede mong ibigay. So sabi dito, next slide. Now, although no tithes is demanded of a Christian, the New Testament talks about the importance and benefit of giving. At makita natin yan sa mga sulat ni Paul sa mga Galatians, sa mga Corinto. We are to give as we are able. Sometimes, that means giving is more than 10%. No? Sometimes, giving less. It all depends on the ability of the Christian and the needs of the body of Christ. So, hindi katulad sa Old Testament, they are all required na 10% talaga ibibigay mo. But now, in the New Testament, hindi na tayo required. But again, possible na pwede maging basis yung 10%. It could be also less. And every Christian should diligently pray and seek God's wisdom in the matter as according to James 1:5. Above all, offerings should be given with pure motives and an attitude of worship to God and service to the body of Christ. So sa Old and New Testament, hindi na tayo under the law, pero i-require o ina-encourage tayo kung ano yung motibo natin sa pagbibigay ng sa ating church. Meron tayong pag-uusapan o i-analyze doon sa Mark 12:41-44 or doon sa Luke 21:1-4. Pareho lang yung story na to, pero tignan natin kung paano ito, ano ang makikita natin dito. So, kung meron kayong digital na Bible ninyo, basahin natin ang Mark 12:41-44 or Luke 21:1-4. Tignan natin ano yung mga principles na nakikita natin dito sa pagbibigay na nakita ni Jesus na nakita niya yung motibo kung nagbigay sa templo. Nakita natin dito yung Yuda at isang mayaman, no? Isang mayaman na tao.
Okay, sige, basahin natin muna yung Mark 12, 41 to 44, or it would be, pwede rin yung gamitin din yung Luke 21, 1 to 4. Ang tanong, kapag nabasa ninyo, bakit kaya nakita ni Jesus na yung pagbibigay ng widow o ng byuda ay mas kasiya-siya sa harap ng Panginoon? Sige po, basahin muna natin sandali para makita din natin ano ba ang principle na nakita dito ng Panginoon o ni Jesus mismo sa ating character na makita natin dito. Yan po ay sa Mark 12, 41 to 44 at Luke 21, 1 to 4. So, gagamitin ko yung Mark 12, 41 to 44. Sige. Nabasa na ba? Meron ba kayong mababasa dyan sa inyong mga cellphone? Nakakapag-download ba kayo ng Bible sa cellphone ninyo? Maganda, no, na nakaka-download kayo. Si Sabir, meron ba ng Bible sa cellphone mo? Sige po. Pakibasa nga po yung Mark 12, 41 to 44. Basa. Kasi pwede basahin, pwede tumayo at basahin. Mark 12, 41 to 44. Yung ibang basahin lang ninyo habang binabasa sa atin. Okay? Pwede yung mabasa? Makita? Meron ka ang Bible? Wala kang app? Okay. Sige. Okay, sige. Mark 12. Yeah, Mark 12. Yeah. 41 to 44. Sige, pakibasa na lang po. Salamat. Okay. Sige nga, tignan natin itong concept o itong pangyayari na nakita ni Jesus sa pagbibigay. No? At tignan natin ano yung principle sa nakita natin dito na nakita ni Jesus. No? Tingin ninyo, ano po ang motibo ng rich man o yung mga mayayaman sa pagbibigay? Ano yung usually na mga mayayaman pag nagbibigay sila? Ano yung motibo nila pag nagbibigay sila? Ano yung sa loobin nila pag nagbibigay sila sa loob ng templo? Nagmamalaki sila o kaya gusto nila makita ng mga tao na yan na 1,000. Ngayon mga natin na present time, 1,000 ang aking binibigay. At kailangan makita yun ng mga tao na sa paligid nila. At proud na proud sila. No? Nadala-dala nila yung kanilang mga handog at nila ay kanilang, at kung pwede pa nilang pakita sa kailangan pa nilang ipagbunyi, no? Dapat mapansin ng lahat na sila ay may dagdalang mga kaloob at kung gaano kalaki yung kaloob kanilang itong pinagmamalaki. Pero ano nangyari, ano ang naging ugali naman itong byuda na nakita natin? Ano ang naging ugali ano ang naging motibo naman nitong byuda na nakita natin? Ano yung ginawa ng byuda? Ano daw? Sige. Nagpakumbaba? Okay, ano pa? Ano yung binigay niya?
binigay niya? Anong klase yung binigay niya? Si Julia. Julia, ano yung binigay nung biyuda? 2 points lang. Kung tutusin ako, ano lang yan? Sabihin natin ito, 2 piso lang yan. Pero ano yung nakita ng Panginoon sa kanya? Sa kanyang pagbibigay? Yung binigay niya, yung kumbaga tayo doon, ako ito na yung last money ko. Paano kaya hindi na, wala na kami kakainin, wala na kami pambili na ganyan. Pero, pinagkatiwala niya yun sa Panginoon, kahit na yun na yung pinaka-last na, yun na yung pinaka-lahat na meron siya. Kumbaga pinagkatiwala niya sa Panginoon, at yun na ibinigay niya. At nakita ng Panginoon yung, nakita ba ng Panginoon yung dami ng kanyang binigay, o yung, ano yung nakita ng Panginoon? Ano yung nakita ng Panginoon? Yung bang dami yung binigay sa binigay niya? Ano yung nakita ng Panginoon? Yung sincerity niya, no? Yung sincerity ng kanyang pagbibigay. Taos-puso niya ang binigay ito, no? Hindi siya nahihiya na kahit 2 lang, no? 2 piraso, coins, o 5 piso lang yung ibibigay niya. Hindi niya ito kinahihiya. At ito ay yung nakikita ng Panginoon yung sincerity niya. At yung dakilang pag-ibig niya yung sa kanyang gagawin na pagbibigay. At yun ang nakikita ng Panginoon. So, ganun din tayo, no? Yung principle of giving. No? At katulad makikita natin mamaya yung principle of giving. Alam ng Panginoon yung heart natin. At wala tayong pwedeng patago sa Panginoon. Alam din ng Panginoon kung ang deserve natin, magmalaki lang. Masabi ng iba talagang magaling tayo o generous tayo. O talagang sincere sa heart natin ang pagbigay, ang pagtulong, at yung ating pledge o yung ating tithe sa pagbibigay sa Panginoon. Tangi ang Panginoon lamang nakita ng puso natin. At ang Panginoon lamang ang pinipis natin sa ating pagbibigay. Sige, pupunta tayo ngayon sa mga helpful principles to guide us on how we give. Baka sabi nga natin kanina, hindi pa natin nagagamit itong envelope na to. At sana pagkatapos ito, nagagamit na natin ang envelope na to. Sa ating envelope ng tithes and offering ng church, ay nilalagay natin kung anong klase ang gusto natin ibigay. At mayroong nakalagay dito, 2 Corinthians 9:7. Sabi dito, each one of you should give what you have decided in your heart. To give not, in your heart to give. Not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. 2 Corinthians 9:7. So lagi tayong nire-remind na sa ating pagbibigay ng ating handog, at meron dyan, meron naka-classify. Ano ba yung binibigay natin? Ito ba yung ating tithes? Ito ba yung ating offering? Ito ba yung ating pledges? Ito ba yung regarding sa mission? Ito ba yung building fund? Ito others. So, ang ating pagbibigay, maraming pa. Maaaring hindi na contain lang sa tithes natin o sa offering lang. Marami tayong pwedeng gamitin. Ang ating mga pananalapi, ang ating kakayahan, ay maaaring gamitin ng Panginoon sa lahat ng kaparaanan. So sabi nga natin, lagi natin ipag-pray. And minsan binibigyan din tayo ng Panginoon ng desire na magtumulong sa iba. Kahit alam natin na, Panginoon, ito na lang yung pera ko, pero kailangan kong magbigay. Pero ito yung inuutos mo sa akin magbigay, and therefore, ako ay magbigay. So tingnan natin yung helpful tips natin, o helpful principles to guide us how we give. 1. God owns everything and gives His things, including money, to whom He chooses. Alam natin ang wala tayong mapagmamalaki sa Panginoon. Lahat ng meron tayo ngayon sa ating buhay ay galing sa Panginoon. At yan ay pinahintulutan ng Panginoon na makamit natin. Sample, yung ating mga trabaho, no? Yung ating mga trabaho, maaaring hindi dahil magaling ka, kaya ka nandun sa trabaho yan. Pero pinahintulutan ng Panginoon na nandiyan ka sa trabaho kasi gagamitin ka ng Panginoon sa trabaho. Maaaring din yung tao nakasalubong mo, no? Nakasalubong sa daan. Binigyan ka ng Panginoon ng opportunity na makapagbigay sa Kanya. Maaaring nahingi siya sa'yo o kaya nakita mo may pangangailangan siya, nagugutom siya. At binigyan ka ng Lord ng burden to give. And therefore, nagbibigay ka. Kasi alam mo na everything is God's own.
At alam natin, sabi nga natin, hindi na tayo magkano kaya ibibigay ko out of doon sa aking sweldo? Kasi kung alam natin na ang Panginoon ang may hawak ng lahat na meron tayo, dapat ang tinatanong natin, Panginoon, ano po kaya yung pwede kong gamitin doon sa pera ko? Kasi alam ko ito ay para sa'yo. O ito ay galing sa'yo. Ako po, nagsimula akong mag-tithes, no? O magbigay ng aking tithes. Based nung ako ay college pa lang. Kasi, doon mamaya may makita natin na doon pa lang ako nagsimula. Kasi nalaman ko na hindi pala kailangan may sweldo ka para magbigay ng tithes. Anything na binigay ng Panginoon sa'yo ay maaaring mo ibalik mo din sa Kanya. So, alam ko na lahat ng meron ako ay galing sa Panginoon at wala akong pwedeng sabihin na akin to. Panginoon, akin to. Huwag mo na munang bigay. Kung hindi ko kaya ibigay ito sa'yo, akin ito. So, hindi. No? First principle, God owns everything. At tingnan natin yun sa Psalms 21:4, Proverbs 22:2. No? Though, mabibigyan naman kayo ng print out itong presentation natin. At sana makita ninyo sa atin, mabuksan nyo sa mga Bible nyo ano yung mga sinasabi ng mga verses nito. Next po, second, how we spend or give away God's money is a fundamental aspect of worship. We glorify God on how we spend our money. No? Sa mga ginagamit siyang perang ine-entrust sa'yo ng Panginoon. So yan, alam natin na lahat ng ating taga-ari, lahat ng ating natatanggap na pera ay galing sa Panginoon. Paano mo ito ginagastos? Ginagastos mo pagpapabili ng mga bagay na hindi nagbibigay ng kaluguran sa Panginoon. Yan bang natatanggap mo ay pinambibili mo lang ng mga bagay na alam mong nakakasira ng katawan, no? Kaya ikaw ay may bisyo. No? Ito ay nagbibigay, pinapaalala sa atin ng Panginoon na lahat ng ating paggamit ng ating pera, kung paano natin ginagamit ang ating pera is a form of worship. Gino-glorify ba natin ang Panginoon sa ating paggamit, ang ating paggastos, ang ating binibili ng mga gamit? Ito ba ay nagbibigay taluhatian sa Panginoon? So, lagi natin maging guide dito. Third principle, giving to the church and the ministry of the gospel is commanded by God. Yan naman kita natin sa 1 Corinthians 16:1-2. Na mismo, sinasabi ni Paul na siya ay nagsasabi na every first week ay dapat ay meron kang nilalaan para sa mga ministry o sa mga gawain sa iglesia. Kaya ito ay commanded. Nasa New Testament na tayo, hindi tayo under the law, but we are also encouraged by God na talagang patuloy na isuportahan ang mga gawain sa church. And it should be consistent. It should be consistent. Fourth, kaapat, giving is to be done with thoughtfulness, sacrifice, generosity, and joy. Yan. Makita natin yan sa 1 Corinthians 16:2 and 2 Corinthians 9:6-7. Ito ang gusto kong basahin natin. Okay, siguro si Nadi yung 1 Corinthians 16:2 and then 2 Corinthians 9:6-7 naman si Dave. Yan. Doon na-mention na natin yung kanina, pero maganda naman ulit-ulitin natin. So, si Nadi ang 1 Corinthians 16:2 and then 2 Corinthians 9:6-7. Ang ating principle, sabi dito, giving is to be done with thoughtfulness, sacrifice, generosity, and joy. Sige, pakibasa na Nadi. On the first day of the week, each one of you should set aside a saving it up so that when I come, no questions are. So, ito yung commandment, commanded by Paul, na talagang mag-set aside. So, isa sa sacrifice, a sacrifice in a way. 2 Corinthians 8. Therefore, this is whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows bountifully will also reap bountifully.
each one must live as he decided to serve, not reluctantly or under the control for God God's secure. Yan. Yung giving, no? Sparingly, abundantly. Ito yung pina-encourage sa atin ng Panginoon. At I believe doon sa mga nakaranas ng magbigay, no? Magbigay sa iglesia, magbigay sa mga mission event, magbigay dun sa ating fundraising, I believe the Lord is true to His promise. No? Na kapag tayo ay nagbibigay generously, ay talagang andyan yung biyaya ng Panginoon bumabalik sa atin. So God encourage us to give thoughtfulness, with thoughtfulness, sacrifice, generosity, and joy. Fifth, principles. Our giving is to be done quietly. Yan. Tingnan natin, basahin natin yung Matthew 6:3. Sige, sino ang pwede magbasa? Yuan. Sige nga po, pakibasa ang Matthew 6:3. Walang Bible si Yuan. Yan. Dapat nagda-download kami kayo ng Bible para kapag anytime kung kayo magdadala ng physical Bible, meron kayo sa inyong mga cellphone. But when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing. Yan. Tulad din nung rich man. Ayaw ng Panginoon na kapag nagbibigay tayo, pinagmamalaki natin o nagbigay ako. Katulad sa mga ibang churches, kapag nagbibigay sila ng malaki, nasa pader na yung mga pangalan, donated by. Kaya sa ibang mga schools, di ba? Kapag malaki yung kanilang mga nagbibigay sa schools, ang kanilang mga pangalan ay nasa lahat ng pader ng school. Di ba? And then minsan yung nasusunod sa kanilang mga kagustuhan kasi takot silang hindi mapagbigyan o takot silang mawala kasi givers sila. At ayaw ng Panginoon na gano'n, na nag-boast tayo sa ating pagbibigay. At ayaw ng Panginoon na pinagmamalaki natin yung ating pagbibigay. Sa ating church, may mga nagbibigay ng anonymous, no? Ibig sabihin, nagbibigay siya ng kanyang tithes o kanyang offerings na walang nakalagay na pangalan. Kasi doon sa ating envelope, may option kang maglagay ng pangalan at may option ka na maglagay ng amount. Pero doon sa mga ayaw magpakilala at ayaw niyang malaman ang kanyang, nandito siya sa principle na he gives quietly, nagiging anonymous yung nagbibigay sa atin ng mga Panginoon. At gusto ng Panginoon na yung humility in our hearts, we know that God is the source of everything that we own. Alam ng Panginoon na wala tayong pwede ipagmalaki. So when we give, let us give quietly. And the last principles po, as we give for God's glory, sacrificially, generously, and joyfully, God promises blessings. Pakita natin yan sa 2 Corinthians 9:6, nabasa na kanina, Proverbs 22:9, and Luke 6:13. Hindi naman ibig sabihin na kapag, sana hindi tayo mga maling kaisipan na kapag nagbibigay tayo mas maraming blessings. Kahit hindi tayo magbigay, binabless man tayo ng Panginoon. Pero I believe, sabi nga natin, na ang ating pagbibigay is out of our, sabi nga natin kanina, out of our love of God. At alam natin na God choose us, nagiging channel of blessings tayo, the Lord continue to bless us. At alam natin na, sabi nga natin, ang ating binibuild ay yung treasure natin, hindi dito sa mundo, kasi lahat ng ating pag-aaral dito sa mundo ay maiiwan natin later on kapag tayo ay nawala. No? But ang ating binibuild up is our treasure in heaven. And yung generous heart comes from the Lord. Hindi yan, ay generous kasi ako pinanganak, no? I was born like this. Hindi, no? We have that generous heart kasi the Lord gave us that generous heart. It is also the Lord who instilled that generous heart. Kasi maaaring yung likas kasi tayo, ang tao ay likas na likas tayo na greedy. Makikita natin sa mga bata, no? Pag laruan niya,
Pag kinuha mo yung laruan, naku, iiyak yan. At magtatantrum na yan. Kasi gusto niya akin. At tayo din, as a tao, gusto natin atin. Ano yung maganda, atin. Ano yung best, dapat akin. Kapag, di ba ganun din, ang human nature natin, gusto natin atin lahat. Pero alam natin, only God can change that heart, yung ating human nature. At yung ating maaaring greediness na ating old nature ay nababago ng Panginoon at yung ginagawa ng Panginoon, maging generous tayo. Now, as a finance, tingnan natin kung paano nagiging faithful ang ating church, no? Sa lahat, ang ating church ay every Sunday nagko-collect tayo, nagbibigay, marami tayo mga generous heart, no, sa ating church. At tingnan natin kung paano naman nagiging good steward ng ating church sa pag-aayos o pangangalaga ng mga ating mga naliligo. At makikita natin, no, kung after nun natin naligo yung collection, ang laging prayer ng ating mga liturgies, Lord, tulungan mo kami maging mabuting katiwala ng mga nalikom naming mga salapi dito upang sa pagpapalawak ng iyong gawain. At alam natin na ang ating gawain sa church, hindi lamang dito sa church na to, no? Marami rin tayong mga activities na i-discuss ko sa inyo. Maliban pa doon sa ating fundraising na nangyayari. Okay, tingnan natin ngayon yung ating Sukat Evangelical Financial Stewardship. Ito ay based on this sa ating budget ngayon. Ang ating church, at may believe na discuss na dito sa ating membership class, ang ating, may mga cost center tayo sa ating church. No? Ibig sabihin, ang ating mga pananalapi ay naiyahati, no? Na i-distribute sa iba-iba nating mga gawain sa church. Meron tayong administration kung saan natin ginagamit sa pagbibigay ng sweldo ng ating mga manggagawa, ang ating mga ibang gawain, no? Gumagawa sa atin. At paano natin minamanage ang buong ating church? Meron tayong Board of Deacons, kung saan naman yung mga kapag nagkakaroon tayo ng mga social concerns. Meron tayong 12% o 13%. Meron tayong Board of Elders, kung saan nandun yung ating membership, yung ating mga worship, ang ating mission, dito po natin. At meron din naman tayong Christian Recognized Organization. Meron tayong kababaihan, kalalakihan, mga SIA at CYF. At nagbibigay din tayo ng support sa kanilang mga pangangailangan. We have also the CE, yung ating ito, no? Ating, meron din tayong binibigay at nilalaan ng mga pananalapi. At meron din tayong SECA, yung ating mission, arm, na eskwela, kung di nyo alam, meron tayong eskwela dito. At yan ang ating mga graduates. Yan, isa sa mga graduates natin, si Nari at si Julia. And of course, si Irene. At mga nagtuturo din naman ang dito. And then, ang ating dati mga teachers, at ito yung mga teachers. And then, Board of Trustee ay may nilalaan din tayo. So, ano yung mga gawain ng ating church na talagang pinaglalaanan natin? Next. Okay. Meron tayong, una, yung Christian Education and Nurture natin. Gusto natin ang bawat miyembro ng church ay patuloy na lumalago. No? At pinaglalaanan natin ng budget. Yan. Meron tayong Sunday School. Kung kayo hindi ba na umaattend, ayan ay every 9 o'clock in the morning ng Sunday. At katulad ng mga pag-aaral na to ay gusto natin din, ay sinusuportahan din natin. So, meron tayong Christian Education and Nurture. Meron din tayong social concern. Kung kayo ay nagkakasakit, kung kayo ay nasunugan, at kung kayo naman po ay merong mga na-confine, yan. Meron tayong social concern na ginagamit natin ang ating mga pananalapi. Meron tayong scholarship, yan, yung mga, meron tayong pinag-aaral, no? Pinag-aaral na sa iglesia natin. At meron din tayong mga ministerial students na sinusuportahan. Meron tayong mission. Meron tayong mission tayo sa ibang place. Meron din tayong sinusuportahan na mission institution. At meron din, of course, yung ating school as mission arm. So, ang ating pananalapi na nakukolektan sa ating church ay ginagamit natin sa ating we see to it, no? We ensure na ginagamit natin ang mga panalapin ito for the glory of God.
Hindi lang to ay, sige, mamamasyal tayo, kakain dito tayo. Yun ang ginagawa lang ng sukat, hindi po. Pagkakain po, kinakain ng bulsa yan. Pero gusto natin na we see to it na we are good steward of God's finances o supply or financial supply na binibigay sa iglesia dito. Now, let's do questions. No? Okay. Is tithing always fixed at 10%? Okay. Next, is tithing only those who are working? How important is giving to the church and how is your giving? Yan natin. Kanina na napag-usapan natin, natanong natin, ang ating po bang pagtatithe, ang tithing natin, ito sa consistent na pagbibigay natin sa church. Ito ba ay nakafix lamang sa 10%? Ayon sa ating narinig kanina. Sige natin, ikaw ay umiling-iling. Ano sa tingin? Feeling ko talaga na tayo is 10%. Pero ang kami po kami na tithing, hindi naman limited to 10%. Pero since ang meaning nga po ng tithe is 10, the rest po siguro is considered as offering. So, hindi siya talaga fixed at 10%, no? Depende. God is a gracious God. Hindi ka pag tinignan, ay hindi ka 10%, eject ka. O kaya ay hindi na kita pagpapalain. No. God is so still a gracious God. Ang kailangan lang naman niya is, sabi nga na, a cheerful giver. Hindi siya 10% kasi sabi nga natin, wala na tayo doon sa Old Testament. But still, no, pwede pa rin natin maging basis in our giving ng 10%. At sa katulad din naman sa Old Testament, hindi nag-stick sa 10%. Though it was a law, no, during that time. But tayo, under the grace of God, maari tayo mas more than 10%, depende sa atin, or maybe it could be less 10%. Laging, ang gusto ng Panginoon is our cheerful giving. Hindi tayo out of obligation or fear. Sabi nga natin kanina. Yeah, is tithing only for those who are working? Patingin niyo, yung labang bang nagtatrabaho ang dapat mag-tithe. Yung bang estudyante, as I mentioned kanina, nag-start ako nung ako'y college, tithing lang ba ay sa nagtatrabaho? Patingin niyo. May idea ka ba, Lee? Sige. Ang tithing po ba ay sa mga nagtatrabaho lang? Okay, sige. Ay, okay. Bakit nasabi mo kung hindi ka? Sige ba? Hindi po, yung tithing po, para din po sa lahat. Kahit maski siguro bata, kaya niyang gawin yun na mag-offer siya kung genuinely niya ibibigay yung Sabi natin sa isang principle, giving is generously, sacrificial, and with joyful. Ano ko lang yung aking experience sa pagtatides. Nung ako ay college, narinig ko nga sa isang mensahe ng isang pastor na hindi pala kailangan may work ka kung para ka mag-tides. Ang tithing is paano mo dinidisiplina, kaya nga gano'n, church, Christian discipline, paano mo dinidisiplina ang sarili mo sa iyong mga nare-receive, kung paano mo hinahayaan na binabalik mo sa Panginoon kung ano yung na-receive mo. So ako syempre, ang aking lang naman na-receive ay aking allowance. So doon sa allowance ko, dahil ang alam ko talaga ay 10%, binabawas ko yung 10%. Talagang mahirap, kasi yun lang ang basihan mo eh. Pero alam niyo, napakapunin ng Panginoon, kasi pangyari, wala lang ako, Lord, ito na lang po yung aking pamasahe, o kaya ito yung pera ko naiiwan. May mga time na may makakasabay ka sa jeep, kasi ililibre ka, o may makakasabay ka sa kantin, ililibre ka. Ito yung, ang kagandahan, no, nakikita mo kung paano gumagawa ang Panginoon. At sabi nga natin, doon sa mga maliliit pa lamang na binibigay sa atin, nagiging faithful tayo. Sana hanggang lumalaki yung sweldo mo, nagiging faithful ka din. Kasi maaaring sabihin ako, Lord, ang laki na ng sweldo mo, pag kinuha ko yung 10%, ang laki-laki nito, sayang naman, huwag na lang.
Pero kapag nagsimula ka pala sa maliit na nare-receive mo, kahit lumalaki yung sweldo mo, kung talagang yung iyong faithfulness in giving, na, kumbaga na-instill na sa heart mo, regardless of the amount. Alam mo lang yung faithfulness ng kung paano nakita mo yung faithfulness ng Panginoon through all the years, kahit lumalaki yung sweldo mo, nandun pa rin yung faithfulness mo sa pagbibigay. Kasi alam mo na lahat ng ito ay galing sa Panginoon at hindi mo pag-aari. Kaya sa aking pong life, sa aking pagtatrabaho, nakita ko din yung biyaya ng Panginoon, na hindi ko akalain ako ay mapupunta sa ganitong posisyon, magiging ganito yung aking position sa aking company, at nakita ko yung faithfulness ng Panginoon. May mga cases pa nga po na kahit medyo ako po ay consider na head of the family. Pag head of the family ka, alam mo na medyo maraming maraming gastusin. Pero nakita ko din po yung faithfulness ng Panginoon sa buhay namin. At kung ako po ay tinuruan din ako ng Panginoon na hindi lamang sa church magbigay, naging part din po ako ng World Vision. Nagsimula lang ako sa maliit na bata, yan, kahit na 500 lang a month. Tapos nakapagbigay din ako. So maraming mga avenue na talaga ang Panginoon yung nagbibigay sa'yo ng desire na para magbigay at magbigay sa iba. Kasi ang Panginoon yung talagang nagbibigay, nag-uudyok sa'yo. At yung promises niya to bless you ay talaga pong totoo. Now, katingin nyo gaano ka-importante yung pagbibigay sa iglesia. Kung ano man yung meron kayo, let's say, hindi kailangan na may trabaho kayo sa pagbibigay. Sa tingin nyo, bakit kailangan o importante ang pagbibigay? Ang pagbibigay ng offering, pagbibigay ng tithes, pagbibigay ng whatever pledge na inyong natatanggap. Ano ang kahalagahan nito sa ating iglesia? At nanay, ikaw po. Bakit po mahalaga yung pagbibigay sa iglesia? O dahil importante po kasi dahil para po yung sabihin mga paano natin nasabi natin kung may natatanggap tayo ay dapat mag-open tayo rin ng tayo. Sabihin natin bigay natin sa Lord kama. At yun yung palooban ng maano pagpuso natin, maluwag. Tinuturuan tayo ng Panginoon ng ating pagbibigay at ang pagbabalik ng lahat para na galing din sa Panginoon. So ang panghuling tanong, how is your giving? Paano tayo nagbibigay sa Panginoon? Ano ang ngayon ang napag-aralan natin na magbabago ng ating kaisipan sa pagbibigay? Paano natin, alam natin ngayon na ang ating pagbibigay pala ay hindi dahil hindi ko mabago ko magtrabaho. Paano ko kaya makakapagbigay doon sa principle na binigay ng Panginoon for God's glory? Na ang lahat ng aking natatanggap ay tunay na galing sa Panginoon at wala akong pwede ang giving sa mga bagay na ito. Isang slide po na gusto kong basahin natin ng sabay-sabay. At ito ay gusto ng Panginoon at malaman natin ang bagay na ito. Okay, together, let's read this. And God is not nearly as interested in our monetary offerings as He is in our salvation and obedience. The truth is that He doesn't need our resources to accomplish His plans and purposes. After all, He owns the cattle on the 1,000 hills, according to Psalms 50:10, and needs nothing from us. What He desires, however, is what He values, is the heart that overflows with gratitude and thanksgiving to the God who saved us and who gives us all things. Knowing our needs before we even ask, according to Matthew 6:8. Such a heart gives generously, willingly, and cheerfully in response to the love and grace that abound in Christ. 2 Corinthians 9:6 and 8. Sabi nga natin, magtutuloy ang plano ng Panginoon kahit hindi tayo magbigay. Pero gusto ng Panginoon ating pagsunod sa Kanya.
at yung pag-ibig natin sa Kanya. And last slide, mayroong slide na isa sinasabi dito, you can give without love, but you cannot love without giving. Maaari tayo magbigay, no? Pagbigay, kahit magpasko, mag-Christmas, mag-exchange gift natin, pagbigayan tayo na kahit hindi natin kilala yung binibigyan natin, at hindi natin iniibig yung binibigyan natin. But, yung bag patao, bagay na mahal natin, hindi natin maiwasan hindi siya bigyan. Because ang namamatawi o nagbibigay sa atin ay yung puso natin ng pag-ibig. So we can give without love, but we cannot love without. Yun lamang po, and I hope we all have a wonderful and wonderful afternoon.